Isang umaga ay nagre-relax si Dr. Yuko dahil wala daw ngayon ang chairman, habang si Tsurugi ay nagmamatsyag sa kanilang target. Habang sila Arashi at Makoto naman ay nakaantabay sakay ng kanilang big bike. At sa hudyat ni Yuko ay lumabas na sila ng van para simulan ang operasyon. Mabilis silang nagtungo sa target at binaril naman ni Tsurugi ang gate para makapasok sila. Tapos sinundan sila ng van na lulan si Hitsuji, na walang awang pinagbabaril ang maraming bodyguard. Mabilis na nakapasok sa loob ang dalawa habang pinagbabaril ang mga bantay hanggang sa bumaba si Makoto kaya si Arashi ang unang nakapunta sa target. Sinabi ng target na marami daw siyang kapit sa gobyerno, ngunit walang pakiang bida dahil may black label daw siya kaya nararapat lang na tapusin. Binigyan ni Arashi ng sariling baril ang target para patayin ang sarili, pero ginamit ito ng kriminal para lumaban pero naka-bulletproof ang bida, kaya tinuluyan niya na ang target. Tapos tinawagan ni Yuko si Oriya para sa pang-finale. At pagpindot niya ng buton ay sumabog ang buong mansyon para walang mahanap na clue ang mga pulis. Magkaangkas ang dalawa na bumalik sa secret base ng Black Label. Pinakita si Chairman Mochizuki na binati ang grupo dahil sa isa na namang matagumpay na misyon. Ang Black Label ay may misyon na ubusin ang mga malalaking sindikato na hindi kayang masolusyonan ng mga pulis sa tulong ng mga miyembro na may pambihirang mga kakayahan. Pagkatapos ng trabaho ay naligo si Arashi at pumasok din si Makoto sa silid para maligo nang itanong nito sa bida kung bakit binigyan ng baril ang target. Giit ni Arashi na nais niya lang malaman kung may konsensya pa ang mga kawatan na ikinainis ni Makoto. Pero pagsilip ay natigilan siya nang makita na maraming peklat ang katawan ni Arashi. Nabalitaan naman ni Tabishiro na napatay ng Black Label ang isa sa alagad niya, kaya napagbuntanan niya ng galit si Goryo. Kaya nilamas-lamas niya yung siopaw ng tauhan niya. Tulala si Arashi sa klase kaya napansin siya ng guro na may malalaking hinaharap. Umamin ng bida na hindi siya nakikinig, kaya sinabi ng sexing teacher na kunin na lang nito ang printout sa class president na si Hinako. Pagkatapos ng klase ay hinanap ng dalaga si Arashi para ibigay ang printout ng mga lesson, pero nahiya siya nang makitang kausap nito si Makoto. Pero natuwa naman si Hinako nang malaman na magkaibigan lang ang dalawa, sabay bigay ng printout ng mga lesson. Sinubukan niya din na yayain ng bida na kumain sa labas na hindi nito tinanggihan kaya napasimangot si Makoto. Magkasamang nagpunta sa resto ang dalawa nang makita ni Arashi sa balita ang natapos nilang misyon. Saka lumabas si Hinako sa bago nitong outfit pero umalis na pala ang bida dahil daw may emergency. Kinagabihan sa isang silid ay tino-torture ang isang dalaga dahil sa tatay nito na nagtraidor daw sa kumpanya. Subalit biglang dumating si Detective Tatara sa lugar. Nagtataka sila dahil may 3 bantay daw sa ibaba, subalit mukhang natalo sila ng detective. Palusot naman ni Taisei na para daw sa isang pelikula ang ginagawa nila. Pero hindi ito umubra sa detective, kaya nagalit si Masaki at pinagbantaan si Tatara. Nainis din si Taisei kaya hinamon niya ang detective, samantalang ang partner nito na si Konomi ay nag-aalala habang naghihintay sa labas. Hindi daw natatakot si Taisei dahil sa dami ng kapit niya. Nang muling nilatigo ang dalaga sa harap ng detective habang wala siyang magawa. Subalit biglang dumating sila Arashi na nakamotorsiklo kahit na nasa 4th floor sila. Agad na pinatay ni Arashi si Taisei, saka mula sa kisame ay tumira ng smoke bomb si Oriya, kaya nakawawa kay Arashi ang mga bodyguard. At dahil hindi sila kilala ng detective ay hamarang ito kaya napatay ang isang hostage. Napatay pa ng bida ang 2 bodyguard saka dumating si Makoto at umangkas siya dito na dumaan sa bakal na lubid. Dumating ang mga reinforcement ng kalaban mula sa hagdan, subalit nagbabantay pala doon si Oriya na labas pechay, na binigyan muna sila ng isang magandang sing and dance performance bago sila pasabugin. Nag-aalala lalo si Konomi nang makita na nasusunog ang lugar, nang mapadaan si Oriya para itanong kung sa kanya ba ang kotse saka umalis. Nailigtas ni Tatara ang anak ng businessman sa kabalak nilang habulin ng Black Label pero biglang pinasabog ni Oriya ang kotse nila. Nalulungkot si Arashi dahil may namatay na hostage, tapos naalala ni Makoto ang katawan ng bida na puno ng peklat. Ikinwento ni Arashi na nasabugan daw siya kasama ang kaibigan niyang si Ryo na anak ni Dr. Mochizuki dahil sa mga terorista. Pinrotektahan niya daw si Ryo mula sa pagsabog subalit namatay pa rin dahil sa head injury. Kaya ginamit na lang ng tatay nito ang katawan ng sariling anak para mabuhay lang si Arashi. Si Masaki naman ay nagawang makaligtas at galit na galit siya sa Black Label. Nabalitaan ng grupong Syringe ang ginawang misyon ng Black Label. Kaya nagplano sila kung paano makukuha ang mga platinum lily mula sa isang barko. Kinabukasan ay nagpunta ang mga detective sa Mochizuki Hospital para interviewin ang dalagang biktima. Pero nagkunwari si Hitsuji na natatakot para umalis sila. Pero naisip din niyang baka hindi namatay ang hostage kung hindi siya nakialam.
Nang makasalubong nila Arashi ang mga detective pero hindi sila kilala ng mga ito. Samantala kausap ni Dr. Yuko si Fujino dahil ligtas na daw ang kalagayan nito, kaya umalis na ito sa ospital. Sinabi ni Tsurugi na kahit gamitan niya ito ng drugs ay wala talagang alam si Fujino sa mga nangyari, at nadamay lang ito dahil sa tatay niya. Kaya giit ni Yuko na kailangan na talaga nilang matugis si Masaki. Muling nagkaroon ng meeting ang Black Label para pagplanuhan kung paano tutugisin si Masaki. Dagdag pa ng chairman na mula ngayon ay magiging ganap na nilang miyembro si Arashi, at ilalagay siya sa grupo nila Makoto at Oriya sa Ampule 1. Kalalabas pa lang ni Fujino sa ospital ay nakidnap na naman ito. Tapos sinagasaan pa ng kriminal ang matanda na nakakita. Sa isang abandonadong gusali nila dinala ang dalaga, kung saan pilit nilang tinatanong kung nasaan ang nakatagong pondo ng kumpanya. At dahil hindi sila masagot ni Fujino ay balak siyang gamitan ni Masaki ng Platinum Lily, isang drugs kung saan nababaliw ang isang tao kapag nalagyan nito. Kaya matapos turukan ay natulala ang dalaga. Tapos hindi na daw sila natatakot sa Black Label dahil may mga tauhan na silang adik na walang takot. Subalit nagpunta na naman si Detective Tatara kahit nagiging sagabal lang siya. Gaya ng inaasahan ay nakita ni Tsurugi si Tatara na kumikilos na naman mag-isa, kaya inutusan niya si Makoto na sundan ang detective. Napabagsak ni Tatara ang isang bantay, at pagpasok ay agad na nakita si Fujino, pero dahil sa epekto ng Platinum Lily ay sinaksak niya ang detective. Agad na pinuntahan ni Makoto si Tatara, saka dumating si Konomi na tinutukan si Makoto. Subalit nadakma siya ng mga manyak na tauhan ni Masaki. Sa labas ay nakita nila si Doc Yuko, kaya na-inlove sila sa laki ng mga pakwan. Binastos-bastos nila ang doktor subalit hindi nila alam na ito pala ang tatapos sa buhay ng mga manyak. Samantala si Hitsuji naman ay pinagraratrat ang mga kotse nila para walang makatakas. Tapos nagmakaawa pa ang isang target subalit pinakain siya ng maraming bala. Habang si Yuko ay patuloy sa pagpatay sa mga manyak ay palihim din na pumasok si Tsurugi. Pinaglalaroan ng mga bodyguard ang malaking pakwan ng detective, ngunit walang magawa si Makoto dahil nag-iisa lang siya at dalawa ang kailangan niyang protektahan. Tapos sinabi ng mga bodyguard na sumuko na lang si Makoto para mapalakpak nila. Nang biglang yumanig at dumating bigla ang big bike ni Makoto doon. Tapos pinagbabaril sila ni Arashi kaya sinamantala ito ni Makoto para iligtas si Konomi. Subalit niretrat ng mga ito ang ating bida, pero dahil bulletproof ang suot ay isa-isa nilang pinagpapatay ang mga bodyguard. Saka niyakap niya ang dalaga para i-comfort. Napatakbo na lang ang isa pang bodyguard dahil natatalo na naman sila, tapos sumakay siya sa kotse at binalak na sagasaan si Doc Yuko. Ngunit naglabas ng shield si Hitsuji kaya tumaob ang sasakyan, saka siya hiniwan ni Doc Yuko sa ere na sa sobrang bilis ay hindi nakitang ginawa. Samantala na corner nila Arashi si Masaki sa rooftop. Nang sumugod si Fujino na binaril agad ng bida. Pero nakita ni Makoto na rubber bullet ang ginamit sa kanya. Dumating na ang rescue chopper ni Masaki kaya akala nito ay ligtas na siya pero pinasabog lang ito ni Oriya. Tapos tatalo na sana si Masaki subalit binaril pa rin siya ni Arashi. At pagtingin ay natuhog pa pala ito ng chopper. Nailigtas nila ang dalawang detective, sa kanila pinasabog ang buong gusali. Nabalitaan naman ng syringe ang ginagawang pagkilos ng Black Label para tugisin ang mga sangkot sa Platinum Lily. May panibago na namang target ang Black Label, ngunit nakita ni Makoto na may sunog sa lugar ng target. Dahil nauna na pala doon ang di kilalang babae na gumagamit ng apoy para paslangin ang mga masasamang tao. Dumating si Makoto at nagkaharap sila ng assassin, subalit magaling din itong makipaglaban. Saka nakitang nanggagaling pala sa baril nito ang apoy at tuluyang nakatakas. Pinanood nila ang nakuhang footage ni Inonaki mula sa pagtugis nila kay Masaki. At kapalit ng pera ay binigyan sila nito ng impormasyon tungkol sa isang barko na naglalaman ng Platinum Lily. May panibago na namang misyon ng Ampule 1 kung saan magkasama daw ang dalawang target. Tapos nagpaplano din sila kung paano ito gagamitin para makontrol nila ang syudad. Nang biglang mamatay ang ilaw at pumasok ang dalawa para ma-ambush sila, natutukan na ni Arashi ang isang target, ngunit ang isa ay nakikipagbakbakan pa kay Makoto na nagawang mahiwa ang damit niya. Ngunit nabalian niya naman ito ng braso, at sabay nilang tinapos ang buhay ng dalawang target. Ngunit dumating na naman doon ang assassin. Pero hindi pinatay ni Makoto dahil wala pa itong Black Label. Tinutukan nito si Makoto ng baril ngunit nandoon din pala si Oriya, at pagdating ni Arashi ay tumakas na ang assassin. Dahil hindi pa nila alam kung ano ang pakay ng assassin ay inutusan ng mga superior ang Ampule 0 para alamin ang background nito. Sa school ay narinig ni Makoto na binubuli ng mga estudyante ang bagong transfer student, ngunit pagdating niya ay umalis ang mga ito. At pagsapit ng gabi ay nakakita na naman ng sunog si Makoto kaya nais niya itong puntahan. Nang muntik na niyang masagasaan ng transfer student na may kinukuhang pusa, nagpakilala ang babae na si Chikage na mahilig pala sa pusa dahil hindi daw nagsisinungaling ang mga hayop. Tapos naikwento ni Makoto na mahilig daw siya sa bike ngunit minsan na daw siyang namatay kasama ang kuya niya sa bike na ito.
Pero nailigtas daw siya ng isang doktor kaya muli siyang nabuhay. Dahil sa napansin ni Chikage na nagsasabi ng totoo si Makoto ay nagustuhan niya ito. Kaya may sasabihin din daw siyang sikreto kaya ito nagubad at ipinakita ang peklat niya. Dahil alaala daw ito ng yumao niyang mga magulang dahil sa mga terorista. Kaya naging ulila sila ng kapatid niya, pero kinupkup daw sila ng isang doktor. Pero isang araw daw ay nasunog ang bahay nila at hindi niya nagawang mailigtas ang kapatid. Kaya naman kailangan niyang maging malakas para hindi na ito mangyari pa ulit. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.